Good evening po. Ako po si Dr. Liam Atienza. Ang last check-up po natin sa'yo is yung right eye mo ay -1 diopter. Tapos may astigmatism po kayo na -50 cylinder. Tapos sa left eye naman is -75 diopter na may cylinder rin na -50. Yung in-order po natin sa lab is yung photochromic lenses, yung pag naarawan ay nagda-dark, tama po ba? Opo. Ayun. Explain ko lang po sa inyo yung case nyo. Kayo po ay myopic na may astigmatism. Yung myopic po or tinatawag na nearsightedness is yung pumapasok na light sa mata nyo is nasa harap ng retina. Instead na dapat siya ay nakatutok talaga sa mismong retina. Kaya po kung mapapansin nyo, yung malapit nyo ay malinaw, tapos yung malayo ay blurry or yun nga, malabo yung malayo nyo. Yun po yung myopic. Ang astigmatism naman, ang ibig sabihin naman po nun is yung cornea nyo ay possible na oblong. Usually, ang normal na eyeball shape kapag walang astigmatism is circular or pabilog. Yun po ang astigmatism. Okay po? Okay po. Ayun. Sukat po nitong ating frame na in-order nyo. Tama po ba siya ay metal frame? Opo. Pasukat po. Kung, ayan, fit po ba sa inyo? Medyo maluwag po. Alin dyan? Yung kaliwa or kanan? Kanan po. Kanan. Kanan po. Adjust lang po natin saglit. Ito po, pasukat po ulit. Yan po ba? Ano po, fit na po ba siya? Okay na naman po. Fit na, hindi na siya maluwag. Hindi naman po. Ayun po. I-check na rin po natin, ilingon-lingon kayo, tingin kayo sa malapit and malayo. Nahihilo po ba kayo or sumasakit yung ulo nyo? Hindi na naman po. Okay na po. Okay naman po. Yan. Ito po ang mga kailangan nyo iwasan habang kayo nakasalamin. Para po hindi siya masira. Ang gagawin nyo po is wag po kayo matutulog na suot sa salamin para maiwasan yung bali, putol ng frame. And wag po din kayo maliligo ng nakasalamin kasi baka siya ay dumulas sa inyo or malaglag siya. Masira pa. And pag madumi po ang inyong lens, meron pong kasamang microfiber yon, pamunas ng lenses para maiwas po natin yung scratch or gas-gas. Ayun po. Okay? Okay po. Ayun po. Okay na po yan. Wala na po kayong ibang problema. Wala na po. Okay na po lahat. Wala na po. Sige po. Thank you po. Thank you. Good morning everyone. Today, I'm gonna discuss about errors of refraction. First, we have myopia. Myopia is also called as nearsightedness. Ang ibig sabihin naman ng myopia is yung pumapasok na light sa ating mata is tumatama siya sa harap ng retina. Instead na ang normal is dapat sa mismong retina siya tumatama. Ang nangyayari pag sa harap tumatama yung light, ang nangyayari is yung malapit is malinaw, tapos yung malayo is nagiging blurred or malabo pag malayo. Yun ang ibig sabihin ng myopia. Next naman is hyperopia. Sa hyperopia naman, ang ibig sabihin naman nito is yung light na pumapasok sa mata is
sa likod naman ng retina siya tumatama. Instead na ang normal din ay dapat sa mismong retina. So, ang nangyayari kapag sa likod ng retina tumatama, yung malapit is malabo naman. Tapos yung malinaw naman is nasa malayo. So, kabaliktaran siya ng myopia. Next is astigmatism. So, dito naman sa astigmatism, ang nangyayari is yung shape ng eyeball is medyo oblong. Ganun ang itsura niya kapag may astigmatism. Usually, ang normal shape ng eyeball kapag walang astigmatism is circular or pabilog. Yun ang walang astigmatism. So, pag may astigmatism, ang nangyayari is yung mga letters ay nagbe-blurred. So, ibig sabihin nun, meron kang astigmatism. So, last one is presbyopia. So, dito naman sa presbyopia, ang ibig sabihin naman ito is yung lens sa loob ng inyong mata, ang nangyayari doon is less flexibility. Kaya nagiging less flexibility siya kasi dahil sa edad natin, ang nangyayari, yun nga, nagle-less ng flexibility kasi tumatanda. Usually, nagsisimula siya ng 40 years old and above. Doon nangyayari yung less flexibility ng inyong lens. Kaya, minsan, malabo rin yung malapit and malinaw rin yung malayo. Or pwede rin siyang kabaliktaran. So, yun lang po. Thank you po.